Nagdulot ng perwisyo sa ilang consumer matapos tamaan ng backhoe ang linya ng tubig sa ginagawang kalsada sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring ng Pamana Water Corporation sa mga transmission line, ganun din sa mga pumping station sa lungsod ng Dagupan. Naapektuhan ng mga residente sa 6 na barangay sa Dagupan City sa biglaang pag-shutdown ng ilang water pumping station matapos masira ang major transmission line ng Pamana Water sa bahagi ng AB Fernandez Corner, Nables Street. Kabilang sa mga barangay na nawala ng supply ng tubig ang Pantal, Herrero Perez, Barangay 1, Barangay 2 and 3, Barangay 4 at Poblacion Oeste. Isang aksidente ulit nangyari kasi natamaan siya nung backhoe. Kasi yun nga po ginagawa para gumanda yung ating kalsada. Mabuti na lang daw at nakapag-ipon ng tubig ang ilang residente bago pa mawala ng supply ng tubig bandang alas 4 ng hapon kahapon, June 25. Mahirap, madam. Dahil walang sasaingin, walang gagamitin pagligo, panghugas ng plato. Magdamag na inayos ng mga kawani ng Pamana Water ang transmission line. Umabot ng halos 12 oras na nawala ang supply ng tubig at kaninang umaga lang naibalik. Normal na po yung operation mula kaninang bago mag 5:30, between 5 to 5:30 kasi natapos po nila yung repair ng alas 4 ng umaga. So pinaandar na po yung ating booster dito sa Tambak at nag-flashing po muna sila. And then binigyan nila ng pagkakataon para mag-build up yung pressure. Patuloy raw ang koordinasyon ng DPWH sa Pamana Water Corporation habang nagpapatuloy ang mga road construction project sa lungsod. Chris, yung nasa likuran ko, yung transmission line na nasira kahapon. Actually, natapalan na kaagad yan ng Pamana Water Corporation and as of now ay 100% ang supply ng water sa Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.